kilala ka bang isang empleyado na natanggal ng hindi dumadaan sa tamang proseso? O kaya naman ay ikaw mismo ang natanggal sa trabaho? Alamin natin kung paano pinoprotektahan ng batas ang manggagawa laban sa illegal dismissal. Sa ilalim ng Labor Code ng Pilipinas, hindi maaaring tanggalin ang isang empleyado nang walang sapat na dahilan at tamang proseso. May dalawang mahalagang aspeto ang due process. Una, may tinatawag tayong substantive due process. Dapat may lehitimong dahilan para tanggalin ang empleyado, tulad ng just cause at ang authorized cause. Ang just cause ay tumutukoy sa pagtanggal sa trabaho ng employer sa empleyado dahil sa ginawa ng empleyado, katulad ng serious misconduct o ang matinding paglabag sa pulisiya ng kumpanya, habitual neglect of duties o ang kanyang pagpapabaya sa trabaho, fraud or willful breach of trust. Ito ay ang pandaraya o pagkawala ng tiwala ng employer sa kanyang employee at ang commission of a crime against the employer himself or to any immediate family member. Pangalawa, dapat sundin ng employer ang tinatawag nating procedural due process. Ibig sabihin, dapat may tamang proseso o hakbang na dapat sundin sa pagtanggal sa empleyado. Kung tinanggal ang isang empleyado dahil sa alinman sa mga just cause, kailangan na may written notice of charges. Ibig sabihin, dapat may paunang abiso sa reklamo. May opportunity to explain o magpaliwanag o ipagtanggol ang sarili. At dapat din na may final notice of termination o ang opisyal na pasya ukol sa pagtanggal sa trabaho. Kung matanggal naman ang isang empleyado dahil sa authorized cause o ito ay pagtanggal sa trabaho bunga sa pangangailangan ng pang-operasyon ng negosyo, katulad ng installation ng labor-saving device, redundancy o ang labis na empleyado, retrenchment o ang pagbabawas ng empleyado upang maiwasan ang pagkalugi ng negosyo, closure o pagsasara o kaya naman ay pagtigil ng operasyon ng negosyo, o kaya may sakit ang empleyado na maaaring makapagdulot ng panganib sa iba pang manggagawa. Dapat may masunod din itong procedural due process. Dapat mabigyan ng written notice ang empleyado at least 30 days bago mag-separate sa trabaho. Makapagbigay ang employer ng written notice sa Department of Labor and Employment o DOLE at makapagbigay ng separation pay kung applicable depende sa authorized cause ng pagkatanggal sa empleyado. Kung hindi nasundot ang substantial o kaya procedural due process, maaaring ipawalang visa ang termination at maibalik ang empleyado sa trabaho o mabigyan ng kaukulang compensation. Kung ang isang empleyado ay natanggal sa trabaho nang walang sapat na dahilan o walang tamang proseso, ito ay tinatawag na illegal dismissal. Ayon sa batas, ang isang employer ay hindi maaaring basta-basta magtanggal ng empleyado nang hindi dumadahan sa tamang proseso. Mahalaga ang tamang proseso upang maprotektahan ang empleyado laban sa hindi makatarungang pagtanggal sa trabaho. Ano ang pwedeng gawin kung ikaw ay natanggal nang hindi naaayon sa batas? Kung natanggal ka sa trabaho nang hindi dumaan sa tamang proseso, may mga legal na hakbang kang maaaring gawin. Una, maaari kang makipag-usap sa iyong employer. Subukang ayusin ang issue sa maayos na paraan. Pangalawa, maaari ka rin magsampa ng reklamo sa DOLE o Department of Labor and Employment o kaya naman ay sa NLRC o ang National Labor Relations Commission para humingi ng hustisya. Maaari kang makatanggap ng back pay o reinstatement kung mapapatunayan na illegal ang pagtanggal. Maaaring ibalik sa trabaho ang empleyado o bigyan ng separation pay at back wages. Ang DOLE at NLRC ang pangunahing ahensya na tumutulong sa mga manggagawang nakaranas ng illegal dismissal. Huwag kang matakot lumapit at ipaglaban ang iyong karapatan. Ano ang magagawa ng isang employer?
Hindi lang ang mga empleyado ang kailangang may alam sa batas. Mahalaga rin ito para sa mga employer. Paalala po sa mga employer na siguraduhin na may malinaw na rules and regulations sa kumpanya. Magbigay ng tamang abiso at pagkakataon sa empleyado upang ipaliwanag ang kanilang panig. Sundin ang legal na proseso upang maiwasan ang legal repercussions tulad ng pagsasampa ng kaso ng mga empleyado. Bilang isang empleyado, mahalagang malaman mo ang iyong mga karapatan. Huwag hayaang maabuso. Kung sa tingin mo ay natanggal ka ng hindi tama, pumunsulta sa isang abogado o lumapit sa DOLE. Ako po si Atty. Claribel Lucila. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po.